Replay kagabi kasi brown out. Ito na lang replay ko post ko. Yeah, ano nga? Pardon yung sales. Good evening, pre. Good evening, Engineer Kurt. Good evening, guys. Mga rep ko, mga tol. Mga pre. Good evening, mga rep. Hindi ko na-post yung replay kahapon eh. Thank you, Engineer sa heart. Thank you, pre. Guys, thank you sa mga nagsasend ng gifts. Thank you so much, pre. Meron pa ba akong? Ay, meron pa. Mamaya na lang after na tayo. Hello, Earth, guys. Hanggang pan tayo mamaya pa. Guys, i-share nyo yung live. Sa mga bago lang guys, pa-share naman tayo ng live. Thank you pre. Guys, i-share nyo yung live natin, no? Thank you guys. Guys, i-share nyo yung live natin. Please. Guys. Share nyo yung live. No? Thank you guys sa mga nag-share ng live natin. Thank you so much mga Earth ko. Mga pre, thank you. Guys, i-share nyo pa yung live natin. Kasi, parang madami naman kayong nanonood guys. Okay, i-share nyo live muna mga Earth. Hello, JSB, nag-follow. Thank you. Thank you, CopyMate, sa pag-repost. Thank you, pre. Si Red nag-share. Thank you so much, Red. Guys, mamaya pa tayo mag-start, mga 7, okay? Okay lang ba yan? Kasi antayin pa natin yung iba eh. Para maganda naman, tol. Maganda ang session natin pag ganun. Madami tayo. Yung boring pag konti lang eh. Okay? So, number 1, madali lang yan. The inspector element sa pag-follow. Guys, thank you so much sa mga nagpa-follow, guys. Tapos nag-share ng live natin. We're going to start in a bit na. Sige, kuya. Hindi, guys. May girlfriend ako, guys. Hello, Tashi. Thank you sa pag-follow. May girlfriend ako, guys. Guys, thank you sa pag-share ng Rose. Red. Thank you so much, Red. Guys, i-share nyo pa yung live natin, please. Thank you, Engineer Kurt. Guys, share nyo yung live. Thank you. Thank you, Chi. Nag-share. Thank you. Hello, Electrical Engineering. Hello, Kel. Si Kel ba to? Nagbago ng pangalan? Engineer Kurt, thank you. Thank you, Jade, sa pag-share. Thank you so much, Joanna Jade. Hi, Dion. Hi, guys. Hi, good evening, pre. Thank you, Francis. Thank you, pre, sa pag-repost. Guys, sa number 1, what's your answer muna? Before I start sa number 1, ano yung answer nyo? Hello, mga ka-wonder. Hello, mga ka-wonder. Thank you, Engineer Kurt, sa match time. Thank you. Anong sagot niya sa number 1 natin? Is it letter A, letter B, letter C, letter D? Ay, sa wakas, early. Share mo na yung live kung early ka, no? Share nyo yung live. Baka naman, pre. Sa number 1, we have a problem regarding sa PEMDAS. Pero hindi to PEMDAS usual. Ay, hindi naman to PEMDAS masyado. Parang PEMDAS based lang siya. Di ba pansin nyo? 6 squared times 4 muna. Guys, sabi ko diba sa inyo, yung pinaka-tip ko is for you to take the questions by part. Kahit madami siyang ganyan, gawin nyo lang by part para mas madali ang trabaho. Thank you, CopyMate. So, yung first parenthesis natin would be simplified sa 36 times 4 minus 45 divided by 5. We have 9 plus 7. Saan galing yung 36, sir? Nanggaling yung 36 dito sa 6 squared natin, sir. Kasi nga, guys, 6 squared divides 36 siya. Ito siya, oh. Tingnan ko, CopyMate. Ngayon, guys, we have 36 times 4. 36 times 4 is just simply 144 minus 9 plus 7. Yung proper way dito, pre, is for you to subtract first. So, 144 minus 9, we have 135 plus 7 nang magkakaroon na tayo ng 142. So, our number 1 is letter A. So, madali lang siya. Letter A siya, guys, hindi letter B. letter A, pre. Guys, sa number 1 kasi, ang rule natin palagi, or ang rule ko lang siguro, ako yung gumagawa nun. Ang rule ko lang siguro, para mas madali siya i-solve, is to solve it by part. So, dito muna, bago dito, then bago dito. Simplify nyo muna yung mga parentheses natin. Simplify it further, tapos operate na if possible. Para mas madali ang trabaho nyo. Why po una may das? Ay,
Midas, Dota ba yan? Hand of Midas. Guys, minus yung nauna kasi nga, check niyo yung video ko sa PEMDAS, guys. May posted video na ako about PEMDAS. Check nyo lang yung TikTok page ko, guys. Para hindi tayo mahirapang mag-explain ng paulit-ulit, no? Thank you so much, mga pre. Or check nyo na lang yung Blue Up page ko. May video din ako about sa PEMDAS. Okay? May video din ako about sa PEMDAS. So, number 2, guys. Pansin nyo ba, hindi na usual yung decimal natin. Sir, bakit hindi na usual yung mga decimal mo? Hindi na basic decimal yan. Guys, pag ganito yung decimal place natin, what we just have to do is hihimayin pa rin natin, pre. Pwede pa rin mahimayan. Okay? Di ba, guys? Yung 12.5% natin can be broken down into a 10% and a 2.5%. Okay? Break down lang natin siya. Eto kasi, if you add these two, you're gonna get this one. Kaya break down natin para mas maliit na percentage yung isosolve natin. Okay? Yung value daw natin is 480,000 pesos. Okay, wait lang yung pencil ko, hanapin ko lang. Ngayon, ang gagawin natin dito is we're going to get the 10% of the value. Thank you, Fee. Thank you. Ang 10% kasi ng isang number, guys, is just moving one decimal place to the left. 48,000 yung 10% niya. Okay? So, we know na 48,000 pesos yung 10% ng 480,000. Sir, what about 2.5%? Remember this, kasi magagamit nyo to. Yung 10 ba, paano maging 2.5? Di ba, i-divide mo lang by 4? Para maging 2.5, yung 10, you just need to divide it by 4. Di ba? So, kung ano yung gagawin nyo dito ang side, you also need to do it on the other side, pre. So, i-divide mo rin to by 4. Ano? Kasi 48,000 divided by 4, may 12,000 pesos tayo dyan. Okay? Now, yung total na price increase natin is pag-plusin mo lang to. We have 60,000 pesos worth of increase. Ano, increase, di ba? So, pag increase siya, it is just plus, or meaning nun, tataas yung value. So, kung 480,000 pesos siya dati, and we're going to have an increase of 60,000 pesos, it's just letter D, no? So, plus 60,000 pesos worth of increase, we'd have 540,000 pesos. So, this is letter D. So, tama kayo, pre. Guguling. Well played. So, number 3 naman, pre. What's your final answer sa number 3? Guys, bago kayo mag-comment ng answer nyo, share nyo muna yung live natin, tapos mag-tap-tap kayo. No, guys? Guys, tap-tap kayo, tapos i-share nyo yung live. Okay? Bakit po naging divided by 4? Ito kasi, guys, yung law of transformation ko. Hindi ko sinabing lahat. Pwede, lahat nagtuturo, pero ako lang. Ginagamit ko kasi to simplify the values. Nag-divide tayo ng 4 dito sa 10 para makuha yung 2.5, di ba? Doon tayo nag-divide ng 4. 10 divided by 4 kasi is 2.5% siya. So, kung ano yung ginawa mo, dito, you should also do it on the other side. Okay? Hindi pwedeng divided by 4 ka dito, tapos divided by 8 ka sa kabila. Dapat pareha sila. Yun yung explanation ko yan. So, number 3 naman, what is the next number? Guys, huwag kayong magmadali sa pag-next ng mga numbers natin. Kasi nga, it's better to explain it by detail kesa naman sa nagmamadali tayo, guys. Hindi naman tayo naghahabol ng oras. Wala tayong kalaban. Sarili lang natin, no? So, number 3, guys, what's your final answer? I want you to comment. Letter D, may letter B. May letter D pa ba? Can you, Engineer Kurt? May letter D bang sagot? May letter C, may letter B, or may letter A? Anong sagot niya dito? A, B, C, or D? Comment yung sagot niyo, guys. Letter A. Okay, check natin kung tama si letter A. Guys, tignan nyo kasi yung mga values natin. Kasi guys, yung mga values natin, may secret mga yan. May secret yung mga values natin na to. Ang first step is for you to check kung ano yung mga pagitan nila. Dito, di ba, is plus 9. And here is plus 18 lang siya. Dito is plus 36. And dito is plus 72. Kita nyo ba guys, yung pattern? Parang nadodoble lang naman yung dinadagdag mo. From 9, naging 18, di ba? Yung 18 naging 36. Yung 36 naging 72, pre. So, yung next number na ipa-plus dito should be double 72. 144. So, this is 287. Take note, guys.
This would be our first pattern. May second pattern pa tayo. Either of the two, parehas pa rin yung tamang sagot na makukuha nyo. So, ano yung second pattern? Ang second pattern natin is just multiplying by 2 and adding 1. Okay? Either first pattern tayo or second pattern, okay lang. Tama pa rin yung final answer nyo. No? Hindi kayo nagkakamali. Tama. Good job mga pre. Guys naman sa number 4. Number 4, ano yung answer niyo sa number 4 natin? What is the greatest common factor of 108, 180, and 252? Guys, pag ganito yung mga values natin, mas maganda if long method ang gagamitin para hindi tayo nanguhula, pre. Okay? Sir, paano yung long method dito? Ang long method dito, guys, is yung reverse division. Reverse division, you're going to include all the values, pre, sa loob. No? Reverse division, lahat ng values niyan, ilalagay mo sa loob. Sir, pwede bang i-divide muna to by 2? Yes, pwede. Mas maganda if mas maliit na number muna para hindi ka malito. 180 divided by 2 is 90, pre. 108 divided by 2 is 54, and 252 divided by 2, we have 126. Simplify this further, ha? To simplify this further, we can divide it by 6, pre. Di-divide natin by 6. 90 divided by 6 is 15. 54 divided by 6 is 9. 126 divided by 6 is 21, pre. Now, pwede pa siyang i-divide ng 3, di ba? Sir, pwede ba nating i-divide niya ng 3? Yes, kasi lahat sila pwedeng i-divide ng 3, pre. So, 15 divided by 3 is 5. 9 divided by 3 is 3. 21 divided by 3 is 7. And since GCF tayo, the greatest common factor ang hinahanap, you just need to get all the values outside. Lahat ng values sa labas, yun lang yung kukunin natin. Okay? So, yung GCF natin, it is just 2 times 6 times 3, it is 36. Sir, what if LCM naman? Sir, what if LCM? Meron ba tayong technique? Yes, guys. Yung process kasi ng GCF at saka LCM, they are the same. Pero sa LCM nga lang, pre, you're going to multiply everything. Lahat ng nasa baba, pa-L. Pa-L yung LCM natin. Pa-L yung LCM, pa ganyan lang yung GCF. GCF, I lang, yung LCM pa left. Pa-L. Sorry. Pa-L. So, ano yung pa-L natin, guys? Eto, and eto. You're just gonna multiply everything. 2 times 6 times 3 times 5 times 3 times 7. 36 times 5. Ano yung sagot nyo dito pag LCM? Anong sagot nyo pag LCM, guys? Anong sagot natin pag LCM? Ano yung LCM natin? Comment nyo nga. Ano yung sagot nyo pag LCM? Ulo, nahihirapan kayo. 36 times 5 is 180 times 3, 540 times 3. 540 times 3. 3880 to 3780. Tama. Ang LCM nila is 3780. So, yun lang. 3 to 40 ba? 3780. Tama. Guys, wag kayong magmandali, guys. Kung magaling na kayo dito, guys, wag niyong i-rush yung explanation natin. No, please. Guys, dito nagsimula tayo sa small number. Guys, note ha, yung mga numbers natin sa labas, kasi yung 180 divided by 2 is 90. 108 divided by 2 is 54. 252 divided by 2 is 126. Kahit anong number sa labas, basta pwedeng ipang-divide sa nasa loob, pwede. Pwede, guys. Any number sa labas, basta pwedeng ipang-divide yung nasa loob. Okay? Guys, listen kasi, para hindi kayo nahihirapan, guys. Kasi nalilito kayo, guys, no? Guys, dito sa number 5 naman, pre. Dito, we're going to solve it as Himay method. Okay, Himay method tayo dito, guys. Diba sa class, meron tayong 240 students. Makinig kayo sa Himay method, guys. Please, guys, yung mga numbers natin, no? Regarding percentages. Diba, guys, kasi meron tayong 37.5% pre. Listen, pre. Please listen.
Okay, so 37.5% pre, it is composed of a 25%, a 10%, and a 2.5%. Kasi guys, pag tinotal nyo tong lahat, you're going to get this value right here, di ba? And remember guys, pag 25%, our rule is i-divide mo lang ng 4 yung number. Okay? So, 25% is i-divide mo lang to. Ang 25% neto is 60. Ayan, yun yung rule. Yung divide by 4, equivalent siya sa 25%. Sir, what if 10% naman? Guys, yung 10% ng number, it's super easy. Sobrang dali lang yan. To get the 10% of a number, just put the decimal place one step to the right. Ayan siya. 10% niya is 24 pre. Sir, what about 2.5%? Guys, imagine nyo dito. Yung 10 ba, paano magiging 2.5%? Yung 10, paano siya magiging 2.5%? Paano siya mapupunta dito? Di ba you just need to divide it by 4? Ayan, i-divide mo lang by 4. So, etong number na to, i-divide mo ng 4, 2.5% na agad siya, di ba? So, 24 divided by 4, we have 6. So, all in all, may 90 students tayo, sorry. May 90 students tayo na lalaki. Tinatanong is ilan yung babae. Kung yung klase natin is composed of 240 students, ibabawas mo lang yung 90 na lalaki, you're going to be left with 150 students na babae. Kasi ito yung boys, diba? Na-compute natin. So, letter D. Good job mga pre. Guys, pag hindi pa kayo nag-follow, i-follow nyo na guys. Tapos tap tayo sa live. To get the worksheet for free, guys, you need to tap please. Okay? And pala guys, I'm just going to plug my Sunday sessions. Sasaglit lang guys. Guys, kasi sa Sunday, we have batch sessions guys. Guys, dito kasi Sunday, may batch sessions tayo ha. Guys, sa Sunday, dinidiscuss natin dito further yung mga theories, or hindi naman theories, yung about sa mga shortcuts natin na pwede nyong gamitin sa exam. Sa math, sa CSE, sa NAPOLCOM, sa FOE, sa LET na Gen Ed, sa Basic Math, and AFP SAT. Okay? If you want this to be explained further, guys, pwede kayong mag-enroll sa akin kasi mas detailed doon yung explanations. Okay? Kasi guys, if I'm going to cater lahat ng comments niya na 1K na tao, hindi tayo matatapos sa live natin, pre. Okay? To enroll, guys, just DM me. Ang bayad natin is 50 pesos per session lang. Okay? 50 lang po ang bayad natin per session. Ang makukuha ng 50 nyo is the worksheet, the answer key, the live stream, the replay, and my free cheat sheets. Lahat yan, you can get it for 50 pesos, no? And guys, yung 30 slots kahapon, I'm left with 15 slots na lang sa 7 p.m. And yung 30 slots naman natin sa 10 a.m., I'm left with 20 slots na lang. Guys, sobrang bilis maubos ng slots ko. Kasi nga guys, detailed yung explanations natin sa Sunday sessions, kaya madami nagre-re-enroll. Okay? Kaya take note guys, kung gusto nyo lang naman pumasa, you can DM me to enroll. Sobrang mura na ng price natin guys. Only 50 pesos per session. Marami pa yung freebies. Okay? Kung interested kayo guys, comment kayo na interested. Tapos mag-DM na kayo sa TikTok. Magre-reply ako after ng live stream natin, no pre? Thank you so much mga pre. Okay? Sa mga mag-chat ngayon, I'm going to reply to you after ng session natin dito. Kasi 35 items tayo ngayon. Guys, one session lang per 50 pesos. Sige, dugi naman ako pag every session na yung 50. No? Pag lahat ng session is 50 lang, dugi na ako nun guys. Di ba? Guys, dito, we're going to simplify what's inside the parentheses first, di ba? And pansin nyo guys, hindi natin pwedeng i-add, kasi nga hindi parehas yung denominator. Yung rule natin sa addition of fractions, if the denominators are not the same, you cannot add. Hindi pwedeng i-add. So you're going to get our LCD. Ang LCD guys is simple. Just draw a table and write the denominators. Yung 9, tapos 18 pre. 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 18 times 1 is 18 pre. So you can see, this is the denominator agad. So yung denominator natin dito is 18. Ang process dito guys is for you
to divide first, divide muna ha. Please be reminded, the process is just division. Division muna pre. Tapos you're going to multiply after. Kung ano yung ginawa mo sa first fraction natin, you're going to do it here also. Huwag kayong manilito please. Kung ano yung ginawa nyo dito sa first fraction, you're going to do it here too. Kasi alam ko guys, maraming nalilito sa inyo sa fractions. Kaya hinihimay natin ng mabuti. 18 divided by 9 is 2, times 7 is 14 pre. Plus 18 divided by 18 is 1, times 5 is 5. Now we're left with 19 over 18, di ba? Di ba ganyan na tayo? That's just the first part pre. Sir, bakit first part? Kasi ito lang yung na-simplify natin. No? Ito times pa natin yan sa 36 pre. So now, you can just divide first and then multiply after. So 36 divided by 18 is 2 times 19 is 38 pre. So we'd have letter B as the final answer. And speaking of freebies guys, kung nag-enroll kayo, you're going to have access to our G Drive. So anong laman ng G Drive mo? Guys, yung G Drive ko kasi, puno na siya ng past sessions namin and you can watch the replays. Di ba kung ngayon lang kayo mag-enroll, you can rewatch the replays guys kasi maraming replays dito. Ayan, mga ganyan. Mga squaring a number, mga percentages, mga fractions, libre na lang siya. Tapos guys, you're going to have access also sa mga cheat sheets natin regarding sa percentages, ano yung mga conversions niya into decimals, into fractions, etc. Libre na lang din yan guys, no? And also, you have the geometry cheat sheet din. Libre lang din. So, you can enroll now, guys. You can have this all for free. 50 lang per session, no? If you are interested, DM lang kayo, please. Thank you. Kung gusto niyo lang pumasa, guys, ako bahala. Marami na tayong passers. And malaki yung chance na pumasa rin kayo if you just listen carefully and syempre, nagpa-practice solving lang din kayo. Okay, bastos ka, pre. Block ka muna. Okay? Kung ano yung kino-comment mo sa mga social medias, baka ganyan ka pinalaki. Guys, dito, we have number 7. Pag dito, di ba, we have a question regarding work problem. Sabi dito, working together daw sila. Meaning, nagtulong sila, di ba? Ito si A, ito si B. They work together. So, nagtulong sila. Sabi dito, nag-blur tuloy. Si A natin is 21 days niya matatapos. Si B naman, matatapos niya in 28 days. From the word working together, pre, ika-calculate natin kung gaano katagal gagawin ni A and B. Okay, si A and B. Si A natin is 21 times si B natin na 28 all over 21 plus 28. Okay, pre? If they are working together, just use the formula na product over sum, pre. So, their product over their sum muna. What is their product, pre? Ano yung product nila? Ano yung product nito? 21 times 28. 560 plus 581 ba? 588. Wait lang. So, 560 plus 28, 588, no? 588 divided by 49. Tama ba ako? 588? 21 times 28 is 588 ba? Kasi minental ko lang guys eh. Baka mali ako. Please correct me if I'm wrong dito. Okay lang. Tama yung sagot natin dito. Is this correct, guys? 588? Yes, tama. Good job, ARCS. Minental mo yun. 588 divided by 49, this just means na 12 days nila matatapos yung trabaho. If they are working together, just use product over sum. Okay? And guys, remember, yung product over sum, hindi palaging working together siya. May certain questions na hindi siya applicable. No? Pwede kayo mag-enroll, ituturo kayo siya ng maayos. Okay, so number 8 naman natin. Yung square down natin, okay, if it is square, di ba? Guys, take note sa mga shapes natin, we have different formulas. May formula for perimeter, for volume, at saka for area. Iba-iba yung mga formulas natin. May perimeter, may volume, tapos may area na formula. Magkakaiba. Si square natin, square ha. Si square, ang formula sa area niyan is just s raised to 2. Sa perimeter naman, ang formula ng square is 4s or 4 sides. Di ba?
So, dito, ang given natin is area. So, eto si A. Sir, bakit naging A? Kasi eto na yung kabuuang area natin. Thank you, Engineer Kurt pala sa donut. Thank you, pre. Hindi ko napansin agad kanina. Sorry. So, ngayon, yung A dito, you're going to replace it by 324. So, ngayon, you'd have 324 square meters is equal to S raised to 2. And pansin nyo ba, guys? Ang need natin para makuha yung perimeter is just the S. Hindi naka-S squared, di ba? So, what you are going to do is you're just going to get the square root. Square root lang. Para matanggal yung square sa taas, matitira si S. Okay? Ang square root neto is just 18 meters. Sir, bakit 18? Kasi nga, guys, 18 multiplied by 18, multiplied by itself, is 324 tayo. So, you have this value right here. Diba? So, eto na siya. Yan. If sa cheat sheet, pre, gumagana yung cheat sheet na yung parang technique na tinuro ko sa inyo. Gumagana, pre. So, we have S na 18, diba? And eto yung formula natin for perimeter. So, what you're going to do is you're just going to 4 times 18 meters. So, we have 72 meters. Okay, guys, I'm just going to plug one more time yung Sunday sessions natin. Okay? Pwede ba kita i-post? Yes, guys. Pwede nyo ako i-post, guys. I-tag nyo lang ako, ha? And make sure to give credit din naman, no? Pwede nyo ako i-post, guys. Pero wag naman yung masamang post. I-post nyo ako sa mabuting way, no? Kasi ayoko na ma-post na nagka-issue ako. Wag naman. Yung mabuting post. Thank you, guys. Guys, kasi yung sinasabi kong Sunday session, guys, comment nga muna yung mga naka-enroll sa Sunday session natin. Guys, kasi if you really want to pass the exam, kailangan nyo mag-invest din sa sarili nyo. Lalo kung nahihirapan kayo sa math, pre. Kasi yung math, meron siya sa CSE, NAPOLCOM, FOE, LET na Gen Ed, Basic Math, and AFP SAT. Okay, kailangan nyo lahat yung math dito. Ang bayad nyo lang sa akin, pre, for the session is 50 pesos, pre. So, anong makukuha ko sa 50 pesos? You're going to have the worksheet, the answer key, the live, the replay, and the free cheat sheets natin. Libre lahat yan if you're going to pay 50 pesos sa isang session natin. Anong topic natin sa Sunday? Ang topic natin is word problems. Okay? Ang slots na lang na available, guys, is 15 slots sa 7 p.m. and 20 slots sa 10 a.m. So, guys, if maubusan man kayo ng slot ngayon, I'm sorry agad, pre. Kasi, hindi na kayo pwedeng mag-enroll pag puno na yung slot. Kasi paunahan na lang, guys. So, take note, sa 1,000 na nanonood, guys, only 35 can enroll. Okay? And I'll make sure, if nag-enroll kayo, pre, by the end of this session, capable na kayo mag-answer ng word problems. Okay? 2 hours siya per session, pre. More or less, no? And guys, you're going to have access sa G Drive natin. Yung G Drive, guys, yung mga past sessions natin andito. Dito lahat ng past sessions. So, pwede nyo makuha. Ayun, nakukuha nyo lahat. Ayan. Sana yun? Files. And guys, pwede bang mag-comment yung mga nag-enroll, guys? Guys, sa mga nag-enroll, pwede ba kayo mag-comment, pre? Kung sulit ba? Para naman magka-idea yung mga bago lang. How to avail? Guys, DM lang kayo. I'm going to reply after the live. No? Guys, pag ganito yung problem, what you need to do is for you to take it step by step. Huwag niyong pagkarambulahin lahat. Hindi pwede, mahirapan kayo. Okay? Ang gagawin niyo lang dito is to do this step by step. Pre, sir, what do you mean by step by step? Guys, dito sa TikTok magdi-DM. Ang step by step process natin is this muna. Or, depende sa inyo. Pwedeng eto at saka eto. Eto at saka eto, or eto at saka eto. Of your choosing, pre. Okay? Tapos, guys, you're going to have 30%, di ba? Hihimayin natin lang yan, pre. Sir, paano ulit maghimay ng number? Listen, pre, kung nahihirapan ka maghimay. Kasi yung 30%, it is composed of tatlong 10%, di ba? Sir, 30% is just composed of tatlong 10%. Kasi pag pinag-plus natin yan, 30% siya. Good job. Tama. Sir, paano siya napadali kung 10% ng number? Kasi guys, if 720 tayo, and you're going to get the 10% of it, kailangan nyo lang mag-move ng isang decimal place to the left. Ayan siya. Ito na agad yung 10% ng number natin. So yung 10% natin, we have 72, 72, and 72, pre. So pag pinag-plus mo yan lahat,
you're going to have 216, tama? You're going to have 216, pre. So, the first part is na-simplify na natin. We have simplified this one into simply 216 lang pala yan. Ngayon, ang natira, di ba, is 16% of 216, pre. Di ba? Sir, paano natin hihimayin yung 16%? Guys, yung 16% natin, di ba 16% yan? Pwede siyang mahimay into 10%, 5%, and a 1%, pre. Okay? Okay. Ngayon, pre, ang 10% ng 216, you're just going to move one decimal place to the left. So, 21.6 siya. Sir, what about 5%? Pag 5%, pre, kalahati lang siya ng 10%. So, anong kalahati na to? Wait lang nga. Ang kalahati niyan, anong kalahati ng 21.6? Anong kalahati? 53, di ba? 53. 53 ba? Tapos 53 is 8 pala, 8. Dapat 8 yung isa. 21.8. Ano yung kalahati na ito? Anong kalahati ng 21.6? Wait lang na may mental block ako. 108? 10.8? 10.8 ba? Tama. So, yung kalahati ng 21.6 is 10.8, pre. Good job. Nakita nyo yun? Sir, what about naman yung 1%? Diba 21.6 yung 10% niya? Para makuha yung 1%, i-move mo lang yung decimal place dito. So, we have 2.16. Add everything na. We have 21.6, 10.8, and 2.16. So, we'd have, wala sa choices, 34.56, sorry. So, we have 34.56. Wala sa choices. Pinakamalapit na lang. So, 34 pa rin. Sorry guys, mali yung choices na ginawa ko. Kasi guys, ako rin gumagawa ng mga worksheets na nakikita nyo guys. Wala tayong online source. We make our own worksheets para hindi tayo ma-issuehan ng copyright. No? Mahirap kasi pag na-copyright. May kaso yun. Kaya guys, I decided na make every worksheet unique. Ako lahat yan. Okay? Guys, kung mag-a-avail kayo sa Sunday, it's just for Sunday ha. Yung 50 pesos natin, if nagustuhan yung pagtuturo ko sa Sunday, edi mag-avail ulit kayo next Sunday for 50 pesos ulit. Okay guys, 50-50 lang. Sir, ano yung 50? Mamaya i-explain ko ulit, no? Guys pala, if you tap and follow me, you're going to get the worksheet for free. Or yung answer key niya. Kasi hindi kayo nagtatap-tap, yung answer key na lang ipopost ko. Sir, where can I see your answer key? Guys, makikita yung answer key ko dito sa blue app. Ang gagawin nyo lang, pre, is you need to follow me, syempre. I-follow nyo kami, pre. I-follow nyo kami. I-follow nyo ako. Sorry. I-follow nyo ako, pre. I-follow nyo ako. Then you just tap. Thank you so much, pre. I-follow nyo ako, pre, to have the answer key. Eto, guys, itong mismong nakikita nyo sinusulatan ko, pinapost ko siya. Ganyan, guys, oh. Sa all. Baka may makita kayong masama sa blue app. Yung blue app ko to guys ha, kaparehas ng name ng TikTok ko. Ito guys, open resource lang siya. Pwede nyo kuhanin kung anong gusto nyo kuhanin. Kung wala naman kayong gustong kuhanin, edi wag. No. Yoko lang guys, no. You can just see it here, everything guys. Lahat na nakikita nyo na sinasulatan ko, pinopost ko din siya sa blue app. Para hindi na rin kayo mag-screenshot pre, kasi mahirap mag-screenshot. And pala guys, if you want to follow for advanced math, or kung gusto nyo yung advanced math, dito kayo kay Sir Zyke. Hindi ko makita. Sir Zyke, send mo sa akin yung link. Hindi ko makita yung blue app mo, pre. So, dito guys, i-follow nyo muna yung blue app natin and yung TikTok natin. Pre. Please guys, pa-follow tayo, please. Kaya pala malungkot ako na wala pang memes. Guys, break muna tayo sa memes, pre. Serious mode muna tayo saglit. Pero, ba't kayo iniwan? Guys, bago nyo sagutan yung number 10, alam nyo ba yung reason? Kung bakit hindi kayo nag-work, pre. Alam niyo ba yung main reason kung bakit hindi kayo nag-work? Alam niyo ba yung reason kung bakit hindi kayo nag-work, pre? Alam niyo yung reason? Guys, sabi ko, di ba, yung LCM is the same as GCF, pre. Okay, same as GCF. Dito, guys, everything, yung unang step nyo, first step, yung number dapat na ilalagay nyo dito is for you to para
ma-divide lahat. Dapat pwedeng i-divide sa lahat. Di ba pwede silang i-divide lahat by 2? So, 2 yung first number natin. Sir, bakit hindi 4? Kasi nga 30 cannot be divided by 4. Mali. So, 16 divided by 2, we have 8 pre. And 20 divided by 2, we have 10. 30 divided by 2, we have 15 pre. Sir, ngayon, wala nang pwedeng i-divide. Wala nang isang number ang pwedeng i-divide dito, dito, at saka dito. Dito na kayo makikinig, please. Kasi guys, dito, they can be divided by 5, right? Kung hindi siya pwede i-divide by 5, just copy the number here. Kopyahin mo lang dito yung number. Okay? 8 divided by 5, may decimal place, so kopyahin mo lang dito. 10 divided by 5, we have 2. And 15 divided by 5, we have 3 pre. Sir, pwede pa atang i-divide ng 2 yung ibang number dito. Yes, we can divide it by 2 pa. So, we're going to divide by 2. 8 divided by 2 is 4. 2 divided by 2 is 1. 3 divided by 2, hindi pwede. You're just going to copy 3. Ngayon guys, you're just going to, since LCM siya, from the word LCM, ito yung cheat sheet natin na pag LCM pre, di ba pa letter L siya. So you're going to get everything dito, papunta sa L. Pa L. Kasi pa ganyan, di ba? LCM is ito. Ayan yung clue natin, pa L. So, ang kukuhanin mo dito for LCM is 2 times 5 times 2 times 4 times 1 times 3. Ayun yung mga values natin, di ba pa L? LCM is pa L. So, ayun na yan. So, this one would have an answer of 10, 40, 120. Parang 120 nakuha ko. 10, 20, 80, 240. 240 pala, sorry. Mahina ako mag-mental math ngayong araw. Good job mga pre. Nakita niyo yun? Tama. Okay. Sabi sa number 11, may question tayo. A product costing 6,400 was sold at a profit of 17.5%. Ang tinatanong, what is your value? Alam nyo ba guys? Guys, bago nyo sagutin yung tanong natin sa number 11, alam nyo ba yung mga worth nyo? Or sadyang nabebend lang yung mga worth nyo? Halimbawa, may situation, di ba? Halimbawa sana, alam mo yung worth mo, mataas yung worth mo. Pero pag may certain person ka ng kinakausap or nakakasama, nabebend mo yung rules. Yung worth mo dapat na hindi lang pang normal lang or mga basic things na binibigay sa'yo is kahit yung bare minimum okay na sa'yo, di ba? Alam mo ba yung worth mo? Yan yung tanong, guys. Yung tanong natin sa number 11, kung ikaw to, bakit, kung alam mo yung worth mo, bakit nag-i-stick ka sa bare minimum? No. Bakit kahit hello lang, nagre-reply ka ng mahaba? Bakit konting efforts lang ng tao, maliit na efforts lang, ini-interpret mo na as green flag? Bakit ganun, pre? Huwag ganun ha. Guys, remember, dapat kung alam niyo yung worth nyo, huwag niyo dapat pinapalit para sa dignidad nyo. Okay? Huwag kayong mag-stick sa tao na hindi kayo binibigyan ng more than enough. Kasi guys, everyday naman, alam mo yung worth mo. Pero bakit ka nag-stick sa bare minimum, pre? Hindi nga niya mabigay yung assurance na hinihingi mo, di ba? Di ba? Kung ganito ka kalaki at alam mo yung worth mo, bakit nanliliit ka pag hindi na sa taong gusto mo, di ba? Ganito ka kalaki pag iba yung nagre-reach out sa'yo. Pero sa taong gusto mo, ganito ka kaliit. Kaya dapat, kung ano yung worth mo sa ibang tao, ganun din yung worth mo sa gusto mong tao. No? So, okay, mag-stick sa bare minimum. No? Guys, sa number 17, joke lang yun, we have a presyo. Di ba guys, yung presyo daw natin dati is 6,400 pesos. Tapos, nagka-profit siya. May nakita siya. Ay, may kinita, sorry. May kinita siyang 17.5%. Again, guys, himay method tayo. So, 17.5 kasi, meron siyang 10%, 5%, and a 2.5% pre. Okay, sir? Sir, paano ulit yung 10%? Ang 10% kasi ng isang number pre, you would just need to move one decimal place to the left. Ayan yung 10% niya.
So, 640. Sir, what about 5%? Yung 10%, kalahati niya, divides 5%. So, ang kalahati na to should be 320. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, please follow me. Okay? Sir, what if 2.5% dyan? Kalahatiin mo lang to. So, 160. So, all in all, ang kinita mo is, eto, 1,120. So, kung yung base price mo is 6,400, ipa-plus mo yung 1,120, ngayon, you'd have 7,520 pesos. Or, just letter B. Okay? Dito guys, yung 10% kasi, 5% and 2.5%, pag pinag-plus mo siya, makukuha mo yung 17.5%. Pre-LDR kami, baka magkagusto siya sa iba. Any advice? Okay. Habang masarap ang tulog mo, baka may kinakasama siyang iba, pre. Aray ko! Nag-good night sa'yo, tapos nag-late night date sila sa coffee shop. Aray ko! Aray mo! Yeah. Joke lang. 2.5, tama naman, 2.5%. Tama. 2.5, di naman 8. 5. Di nyo iniintindi yung sulat ni Prof. Okay guys, pala, remember to enroll ha. Guys, mag-enroll na kayo sa akin. Ang bayad nyo lang is 50 pesos per session. Ang tinuturo ko doon is paano hindi magselos. No? Sunday session, may 7 p.m. class at saka may 10 a.m. class. Okay? 15 slots na lang sa 7 p.m. and 10 a.m. slots may 20 pa. Okay? Guys, seriously, ang tinuturo ko doon is pang CSE, NAPOLCOM, FOE, LET na Gen Ed at saka Basic Math. Okay? Word problems ang topic natin sa Sunday and you can enroll na kasi mabilis maubos yung slots ko. Kahapon, 30 slots po. 15 na lang ngayon. Martes pa lang. Yung 30 slots sa 10 a.m. naging 20 slots na lang. Ang bayad doon is just 50 pesos per session. You're going to get everything of this free plus yung G-Drive ko. Kukuha niyo din. Sa mga mag-enroll, mag-DM na kayo guys. Math yung tinuturo guys ha. Online malamang. Mag-meet up tayo ya. Guys, mag-DM lang kayo if you want to enroll. Seriously guys, seryoso. Sa number 12 sir, paano to sir? Guys, ganito kasi yan. Ang gagawin nyo muna is simplify this first. So you have 15.75 divided by 0.75. Okay? Dito guys, makinig kayo please para hindi kayo nalilito ha. Kasi nalilito kayo eh. Kung ilan yung talon mo sa baba para maging whole number siya, di ba dalawang jump to? You're also going to jump 2 times dito. So dalawang jump din dito. Kung ilan yung jump mo dito, yun din yung jump mo dapat dito. Huwag kang sumusobra. Huwag kang magbigay ng sobra. So we have 1,575 divided by 75. May nag-gift. Thank you, B. Ngayon guys, 157 divided by 75 is 2. 2 times 75 is 150. You're going to be left with 7. Ibibring down mo lang yung 5 dito. 75 divided by 75 is 1. 1 times 75 is 75. So, yung first part, you have 21 plus 4 squared, guys. Ang 4 squared is 16, pre. So, final answer should be 37, letter A. Ba't ang bagal lang pacing ko ngayon? Okay, guys? Guys, sa mga hindi pa nag-follow, i-follow nyo na ako, guys. Tapos, i-share nyo yung live stream natin. Hindi kayo nag-share, eh. Naghingi kayo ng tips sa love life nyo, tapos di kayo nag-share. Nakagigil Medyo mali ata yung mga ginagawa niya sa akin parang di na tayo magkaibigan pag ganyan. Di kayo nagpa-follow, di kayo nag-share tapos di pa kayo nag-gigip. Magkalimutan na lang tayo number 13 guys. Bakit ka nag-drawing ng 1? Bakit ka nagsulat ng 1 to 8? Tayo int same, tapos kay Tino, tayo Tino. Sir, ba't ka nagsulat ng 8? Kasi nga may 8 numbers daw tayo na magkakasunod. Pero take note, even number sila. Even number ha. Pag ganyan yung question guys, bonus question na lang siya. Saan ba yung gitna? Gitna ng 8 numbers, di ba, is 4 and 5. Kasi dalawa yung gitna nila. Ito yung gitna nila, 4 at saka 5.
So, meaning neto, nasa gitna niya yung 41. So, gitna is 41, pre. Since hindi siya even number, you're going to get, or kukuhanin mo yung even number bago sa kanya, tapos pagkatapos sa'yo, sino pinalit? Okay? Yung 41 kasi hindi siya even number, di ba? Kukunin mo yung number before sa kanya and after sa kanya. Dito mo isusulat yung 40. Tapos, dito naman yung 42. Since magkakasunod lang sila from consecutive na word, bilangin mo lang. 38, 36, 34. 42, 44, 46, 48. Ano yung smallest number? Ang smallest number natin is 34, syempre. Ito is C. Ganun lang siya kadali. Bonus question lang yun. Bonus. Parang madali. Parang mahirap, pero madali lang yan, sobra. Number 14, pare, what's your final answer? Sabi dito ha, yung cylindrical tank natin contains 960 liters of water. Tapos, 37.5% raw is drained. Sir, paano yung 37.5%? Mahihimay ba? Yes guys, pwede siyang himayin. Mahihimay siya into 25%, 10%, and 82.5% pre. Okay? Diba? Yung note natin pre, pag 25% siya, is i-divide mo lang by 4. Pag 10% naman pre, diba yung number? Yung number natin is 960. Pag 10% lang, you're just going to move 1 decimal place to the left. Ayun yung 10% niya. So, 960 divided by 4 muna. 960 divided by 4 is 240 liters. 10% niya is 96. Sir, paano yung 2.5%? Yung 2.5% pre, ito ha. Yung 10% kasi para maging 2.5%, just divide it by 4. So, 10 divided by 4, magiging 2.5%. So, kung ano yung ginawa mo dito, you're going to do it here. So, 96 divided by 4, you're going to have, ilan? 24. So, all in all, ang nagamit, excuse. Ang nagamit natin na tubig is 360 liters. Okay? From 960 liters kanina, ima-minus mo yung 360 liters na nagamit. Ngayon, magkakaroon ka na lang ng 600 liters pre. So, letter A. Guys, bababaan ko na yung top goal natin guys. Ang top goal na lang natin for this live para makuha yung free worksheet natin is 200k. Hindi na 300k guys, 200k na lang. Okay? What if po sa short time? Guys, eto kasi. Trivia lang ha. Mas mabilis ang himay method kesa multiplication method. Okay? Mas mabilis ang himay method kesa multiplication method. Lalo, pag nagamay mo na kung paano siya gumagana. Dito, it looks slow lang sa pagsasolve ko kasi nga in detail yan, pre. Kasi hindi naman lahat nakakaintindi, di ba? Kaya binabagalan ko. Pero, if na-master mo na siya, by just looking at the number, alam mo na agad kung ano yung sagot mo dito. Madali lang siya mahimay. Diba? Diba? Guys, no, di kayo nagikinig. Guys, eto kasi. Yung 10% kasi ng number, you just need to move 1 decimal place to the left. Dito yung tuldok niya kapag. So, doon natin nakuha yung 96. Okay? Guys, lahat ng nag-enroll sa Sunday sessions ko, promise, sasabihin nila na mas madali yung himay method. Kasi na-master na nila, pre. Tinuro ko sa kanila kung paano i-master yung himay method. Promise, cross my heart. Promise, lahat na nag-enroll ng Sunday session ko, or most of them na lang, alam nila na mabilis yung himay method. Di na nagta-times. Kaya nakaka-proud sila guys, ang bilis nila magsagot. Kakapakita ko pa lang ng question, nagbibigay ko ng 4 minutes para sagutan nila, may sagot agad. Tignan mo, eto, student ko na isa. Hindi ko pa sinasabing sagutan nyo, may sagot na agad siya. Kakasabi ko pa lang, may sagot na agad kayo. Magbigay naman din ng time para sa iba. Dito guys, we have plus 3, plus 6, plus 12,
and plus 24, pre. So, nadodoble lang yung pina-plus, di ba? So, dito should be plus 48, pre. So, ang final answer natin, simply 95. Sir, may iba akong pattern na nakita. Tama. May ibang pattern naman yan, pre. Ang second pattern dyan is times 2 plus 1, pre. Okay? Either of the two, tama pa rin yung final answer mo. Good job, Erp. Ang galing! Ang galing nyo! Ang galing! Galing! Bakit kayo iniiwan kung magagaling kayo? Nice. Guys, sino dito yung mga iniiwan, no? Sino yung iniiwan or hindi man lang binigyan ng assurance? Kasi feel ko, lahat na ng tao ngayon, mga traffic light. Kasi mixed signals palagi yung binibigay. Baka sa Lunes, goods. Nagbibigay ng assurance. Sa Martes, parang iba na yung kausap eh. Sa Miyerkules, di na nagre-reply. Sa Thursday naman, nagpaparamdam ulit. Sa Friday, naku, ayan na. May bago na sigurong kausap kasi hindi ka na ulit pinansin, guys. Sa Lunes, magbibigay ng sagot agad. Sa chat mo. Sa Martes, pre, naku, wala na. Okay, sa number 16, pre, what's your answer, pre? Guys, ilang items? Hanggang number 30 yung math, guys. Yung last 5 items natin is logic questions. Hanggang number 30 yung math, and then yung last 5 items natin is analytical. Hanggang number 30 yung math. Okay? So, number 16, what's your answer dito, guys? Pre, mga tol? Guys, we have, di ba? Eto muna ha. Dito muna tayo mag-focus. Di ba meron tayo 11 over 12 plus 5/8 muna. Kailangan natin ng LCD, di ba? So, you're going to have the LCD. Isusulat mo dito yung 12, isusulat mo dito yung 8. 12 times 1 is 12, 12 times 2 is 24. 8 times 1 is 8, 8 times 2 is 16, 8 times 3 is 24, pre. Di ba nakita mo agad yung 24 na LCD? Siya yung magiging denominator natin dito. Okay? 24 divided by 12 is 2, times 11 is 22. Plus 24 divided by 8, this is 3, times 5 is 15, pre. So we have 39 over 24. First part is 39 over 24. Minus 7 over 24. So, you're going to have 32 over 24, pre. Times 48. The process here is for you to divide first and then multiply it after. So, final answer natin is 64, pre. Guys, gusto nyo ba maglagay ako ng Saturday sessions? Guys, sa mga hindi pa nakapag-enroll, guys, gusto nyo ba maglagay ako ng Saturday sessions? Guys, yung Saturday sessions natin, i-discuss ko ulit yung fractions. Kasi guys, may secret naman ako dito. But 37, sorry. So, we have 30 lang dapat, tapos 60. So, dapat, letter D siya. Sorry guys, nakafocus kasi ako sa Saturday sessions. Guys, yung Saturday sessions natin, gusto nyo mag-enroll guys. Yung Saturday sessions, itatopic natin yung ganito ulit, fractions. Sa mga hindi naka-attend nung last Sunday, fractions kasi yung topic nun eh. Mag-a-add ata ako ng isa pang time slot guys, kasi nauubos na yung slot ko eh. Saturday sessions, guys, i-discuss natin yung shortcut sa addition, subtraction ng mga fractions, mga ganun. Basta yung mga shortcuts natin sa fractions. And percentages pati decimals. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Para sa civil service, yes, guys. Guys, kasi, ito kasi slots na sinasabi ko, guys. Yung slots kasi natin is ganito. Mali yung number 15. Wait lang ha. I-check natin. Tama yung number 15 natin, pre. 95. Tama yan. Guys, eto kasi ha. Eto kasi guys. Pag-iisipan ko pa yung Saturday sessions guys. Dito kasi guys, may Sunday sessions kasi tayo dito. Yung Sunday sessions, pre, para siya sa CSE, NAPOLCOM, FOE, LET na Gen Ed, Basic Math. Okay? 50 pesos lang siya per session, pre. Yung time slot available ko lang kasi ngayon is 2 time slots lang, pre. Pang 7 p.m. tapos pang 10 a.m. lang. And guys, ang bilis maubos ng slots na yan. Yung 15 slots available ngayon, baka wala na yan bukas. Take note guys ha, pag gusto mo mag-enroll ng 7 p.m. ng Sunday, just DM me ngayon. Kasi pag naubusan ka ng slot pre, wala na ang slot. Di ka na pwede mag-enroll sa time slot na to.
Sa 10 a.m. naman, pre, 20 slots na lang yung available. Kaya pag napuno yung slots ko na yan, wala nang pag-enrollan. Ubus na yung slots ko for this week. So, ang bala ko guys, mag-a-add ako ng Saturday sessions. So, pag naubos to hanggang bukas, mag-a-add tayo ng Saturday sessions, no? Yung bayad kasi dun guys, sobrang mura lang. Ito yung pinakamurang tutorial sessions. 50 pesos lang siya per session. Ano yung makukuha mo sa 50? May worksheet ka, may answer key, may live solving na pwede ka magtanong sa akin. Syempre, papansin ko yung tanong mo. Tapos, may replay tayo, tapos may cheat sheets na libre. Sir, gaano katagal? 2 hours, more or less. And yung topic natin is word problems. Okay, guys, kung gusto niyo matuto ng word problems or maging capable sa paghimay ng word problems, you can enroll. Madali lang mag-enroll, guys. Mag-DM lang kayo. Okay? And yung freebie natin, guys, i-freebie ko na nga to. Ato, guys, gusto yung freebie natin. Yung mga nakikita nyo ngayon dyan sa G Drive, lahat yan is recordings, cheat sheets, worksheets, and answer keys. So, lahat na yan free if you enroll ngayong week. Lahat ng nakikita nyo dyan, libre na lang. Okay? Kaya guys, ubusin nyo na yung slot ko para makapag-open ulit ako ng Saturday class natin. Kasi guys, konti na lang yung slots, promise. Baka bukas or today, hindi natin alam, baka naubos na yung slot. Pag di ka pa nag-reserve ngayon, yun lang. Wala na. Guys, dito sa number 17. Number 17. Saturday ako. Guys, wala pa yung Saturday class ha. Yung Saturday class natin is theoretical pa lang, hindi pa sure. Pag naubos yung slots ko ngayon, guys, and wala nang matirang slots or konti na lang, i-open natin yung Saturday class. Promise, i-open ko. Ako bahala sa inyo. So, sa number 17, guys, di ba sabi, we have 975 bottles. We have 975 bottles in 15 hours. Thank you, engineer. 15 hours, pre. Yung 975 bottles can be produced in 15 hours. So, ang gagawin natin dito is kukunin muna natin yung bottles per hour niya. Kung ilang bottles yung nagagawa niya per hour. Okay? So, we're going to have 975 muna divided by 15 para makalculate niyo yung work rate niya. So, isa-isang oras, it can produce 65 ba? 65 bottles. Sa isang oras ha. Sa isang oras, may 65 bottles tayo. Tapos sa 11 hours lang siya magtatrabaho. We just have to multiply 65 by 11. Gusto niyo ng shortcut, pre, sa multiplication by 11? Gusto niyo ng shortcut pag multiplication by 11, pre? Do you want a shortcut? Yung shortcut, ganito lang. Paghimalayin mo lang yung number, 6 is space 5. 6 is space 5. Tapos, 6 plus 5 is 11, di ba? So, 715. Ang sagot natin. Boy. Ganun lang siya kadali, pre. Paghiwalayin nyo lang yung number, di ba magkadikit sila? Paghiwalayin nyo, tapos pagplusin nyo sila. Di ba? Naghiwalay, di ba? Hiniwalay natin, pinag-plus natin is 11. Ayan na siya. Madali lang. Kahit nakapikit, kaya yan. Number 18, guys. Number 18, what's your answer? We have 11, 24, 50, 102, and 206. So, what's the pattern, pre? Ano yung pattern? Absolute value? Where? Where, pre? Okay. What's your answer? 414? Let's check, pre. Ngayon, di ba, ang pattern dito is first pattern na nakita ko. Right? Hey. First pattern na nakita ko agad is times 2 plus 2. Yan yung first pattern na nakita ko. Ang second pattern, pre, is plus 13 plus 26 plus 52 plus 104. So, dito is plus 208. Natodoble lang yung pina-plus. Tama. Nakita nyo to? Nakita ko to. Parehas ko nakita. Pero nakita nyo na yung isa. Okay? Ang sagot natin dapat is 414. So, this is clearly letter A. Yung letter A siya dapat. Ayan na. Sa number 19, guys. Number 19, we have a problem, di ba? Ang problema natin is eto. Yung ref natin
costs 27,500 pesos. Sorry. Ito yung cost niya. Tapos, tumaas siya ng 22% pre. Makinig kayo sa Himaya. Please, makinig kayo sa Himay method para matuto kayo ng madali. Yung 22% kasi guys can be broken down into a 20% and a 2% pre. Pwede nyo i-breakdown ng ganyan. Isang 20%, tapos isa namang 2%. Guys, take note, pag 20% siya, just divide the number by 5. Pag 20% ng isang number, i-divide nyo lang siya by 5. Ayun yung shortcut. So, 27,500 divided by 5, we'd have, ito, 27,500 divided by 5 is 55. 55, tama. 5,500 pesos. Sir, paano yung 2%? Dito na kayo mag-i-imagine, pre. Paano nyo ba gagawin 2% yung 20? Paano magiging 2 yung 20? Sir, paano magiging 2 yung 20? Di ba i-divide nyo lang yan by 10? So, ang gagawin mo dito, kung i-divide mo siya ng 10 para maging 2%, i-divide mo rin ng 10 to. So, dito, divide mo lang ng 10, you'd have 550. So, yung profit niya is 6,050 pesos. Ito dati yung value, you're going to add 6,050 pesos of profit. Ngayon, maging 33,550 na siya. D. Okay, ganun siya ulit. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, pre. Dito na yung malupit. Tiyak lang. Grade, guys, ang grade na to is general knowledge lang to sa math, pre. Walang specific grade, wala ding specific year. Okay, general knowledge lang to sa math, pang CSE, mga Gen Ed, ng math, ay ng LET, mga ganun. Mga pang NAPOLCO, mga pang FOE, mga Bureau of Fire, mga ganun. Pwede. Guys, kasi ito yung rule. Pag 20% ng number ang hinahanap, just divide it by 5. Okay, di-divide nyo lang ito by 5, ito siya. Ganun kumuha ng 20% ng isang number. Sa number 20, guys, focus muna tayo dito. We have 5 raised to 4 over 5 raised to 2. Loss of exponent pre ha? Loss of exponent pre. Guys, yung loss of exponent natin, if same base sila, you just need to copy it. Kopyahin nyo lang. Tapos, yung mga exponents natin, ima-minus mo. Kasi nga division, di ba? Pag division of exponents, tapos same base, minus nyo lang. So, you'd have 5 raised to 2. So, eto, can be simplified into 5 raised to 2. Okay, yung first part is 5 raised to 2. Yung second part naman, 3 raised to 5 divided by 3 raised to 3. Same process, guys. Copy the same base and just subtract the exponents. 3 raised to 2 na siya. Okay? Magiging 5 raised to 2 plus 3 raised to 2 lang siya. So, 25 plus 9, you're going to have 34. Letter C. Tama. Guguling nyo. Aleng nyo. Ang galing nyo. Guys, remember, ubusin nyo na yung slot ko, please. No? Kasi doon tinuturo natin ng mas maayos, guys. Ito kasi, ang mas maganda kasi is mag-enroll kayo. Kasi, guys, hindi ko kayo pwedeng, okay, wait muna. 1,000 viewers kayo. Mag-isa lang ako nagla-live. Kung lahat ng tanong nyo, sinagot ko, guys, baka yung 30 items ko abutin hanggang bukas. Please, mag-enroll na kayo, mas madali. Guys, kasi pag nag-enroll kayo, kahit anong tanong nyo dun, masasagot. Ngayon, hindi ko mabasa lahat. Kawawa ako. Mag-isa ko lang. Kaya, guys, mag-enroll na kayo sa Sunday session ko. Sa Sunday session ko kasi, guys, may 2 sessions tayo. Pwede ka mag-enroll for 7 p.m. or 10 a.m. Depende sa'yo kung anong mas convenient na oras. Sa 7 p.m. class natin, 15 slots na lang ang natira. So, out of 900, 15 lang makaka-enroll. Tapos sa 10 a.m. naman, 20 lang ang makaka-enroll. Kasi konti na lang slots ko. Dati 35 yan. Konti na lang. Martes pa lang. Boost na. Paano mag-enroll? 50 lang.
50 lang guys ha. Tapos kailangan may Discord kayo. 50 pesos lang ang bayad nyo per session. 50 lang. May worksheet kayo na libre. May answer key kayo na libre. May live kayo na libre. May replay kayo na libre. Tapos may cheat sheets kayo na for free. Lahat yun libre. Pag nag-enroll kayo ng 50 pesos. Yun lang yung bayad. Guys, to enroll, DM lang kayo guys. 50 lang siya guys ha. Walang hidden payment. The reservation free. Walang ganun. 50 lang. Meron ka na agad session na ma-avail. 50 pesos lang ang bayad nyo bawat Sunday. Kung ayaw mo mag-enroll sa Sunday, edi 50 lang ibayad mo. Okay? To enroll, 50 lang siya. Hindi guys. Bawat Sunday, 50 guys. Bawat Sunday, every Sunday is 50 pesos. Okay? Bawat Sunday is 50 pesos. Kaya mag-enroll na kayo ngayon, DM na kayo. Ang topic natin sa Sunday is for you to learn about word problems. Hihimayin natin ng maigi yung word problems. Ano yung mga technique kung paano makakuha ng mga solutions sa mga word problems regarding ratio, geometry, percentages, word problem, etc. Tuturo natin yan lahat. Imposibleng hindi kayo matuto. Pag hindi kayo natuto, ginaya. Okay. Dito ha, sabi, si A daw can finish a job in 28 days. Si B naman, matatapos niya yung trabaho in 42 days. Focus muna tayo sa kanila. They work together for 12 days. Mamaya na to. Di na natin kailangan muna yan. Dito muna tayo mag-focus. Eto guys, kailangan nating i-combine yung work rate nila. Sir, paano? Gagawin mo dito is 1 over 28. Yung work rate kasi muna nila dapat is pang isang araw. Isang araw out of 20 days bago niya matapos. Plus 42 pre, di ba? So 1 over 42. Ayan na. Yung work rate niya sa isang araw, yung work rate ni B sa isang araw. So 1 over 28 plus 1 over 42. You just need to find the LCD pre. Ang LCD nila 28, 56. Ano yung LCD nila? Ano yung LCD nilang dalawa? Ano yung least common denominator? Ano yung least common denominator nila? Ano? Gusto sumagot sa akin? Wala akong kakampi dito? The other way na lang garod natin i-solve. Sabi diba, 12 days sila nagtulong. So, hindi na dapat 1 day dito. You're just going to have, sige, 84 na lang. Sige, 84. 84 yung LCD nila, diba? Yung LCD nila is 84. Kasi pag pinag-times mo yan, ito yung 28, ito yung 42. 42 times 1 is 42, 42 times 2 is 84. Yung LCD natin, nakuha natin dito. Ay yung LCD prime. Okay? Ngayon, ang process mo dito is you just need to divide first and then multiply after. So, 84 divided by 28 is 3 times 1 is 3. Plus 84 divided by 42 is 2 times 1, it is 2. Yung combined work rate nila is 5 over 84 pre. First part, done. Second part naman, 12 days daw sila nagtulong, di ba? So, yung 5 over 84 na combined work rate nila, imumultiply mo lang by 12. Imumultiply mo lang yan by 12. Ngayon, you'd have 60 over 84. In lowest term, 5 over 7. 5 ba? Tama, 5 over 7. Guys, lowest term ha. Paano naging lowest term 5 over 7? Kasi nga, yung taas pwedeng i-divide by 12, yung baba naman pwedeng i-divide by 12. Ayun yung lowest term, pre. Lowest term ha. Lowest term. Lowest term. Lowest term to. Ngayon guys, eto na tayo. Di ba 5 over 7 yung natapos nila na trabaho? Magbe-base ka palagi sa 1. Yung 1 na to is yung tapos na nilang, yung 1 na to is yung tapos na natrabaho minus yung natapos nila na 5 over 7. So yung matitirang trabaho nila, 7 minus 5 is 2 over 7.
Yung shortcut dito, guys, pag nagma-minus kayo sa 1 is ito lang. 7 minus 5 is 2. Kopyahin mo lang yung 7. 2/7 siya. Okay? Ano siya kadali? Dali lang siya. Guys, least common denominator yung tawag dito, di ba? LCD to, hindi greatest common denominator. I-explain ko mamaya kung bakit. Sa number 22, guys, LCM muna tayo. We have 28, 45, and 54, pre. Ano yung LCM nila? Least common multiple. Ano yung least common multiple nila, guys? Ano yung LCM nila? Least common multiple. Ito yung choices. Tapos sagot nyo. 9? Hello? Okay, I'm going to give you time. Paano naging 9? Paano naging 25? Yamat. Bakit kaya nahirapan? Guys, dito guys, lahat sila pwedeng i-divide by. Hindi naman sila lahat, pero pwede ba silang i-divide by 9? Yung mga numbers dito, pwede bang i-divide ng 9? Pwede pa silang i-divide by 9, di ba? Yung sum of the numbers, pwedeng i-divide by 9. Okay? 28 divided by 9, hindi pwede. So, you're going to copy 28 dito. Kung hindi siya pwedeng i-divide dito, just copy it here. Okay? 45 divided by 9 is 5. And 54 divided by 9 is 6, pre. So, ano ng step ngayon, pre? Ang step ngayon, pre, is anong number ang pwedeng ipang-divide sa most of the numbers? Most of the numbers dito can be divided by 2, right? So, 28 divided by 2 is 14. 5 divided by 2, hindi pwede. So, you're going to copy 5 dito. And 6 divided by 2 is 3. Okay? Try nga natin to. 15 times 18 times 14. Calculator. Guys, pag hindi nyo alam yung sinosolve nyo, pwede kayong gumamit ng calculator. Pero hindi kayo pwedeng gumamit ng calculator sa exam. Kasi mali kayo dun. No? Ang gagawin nyo lang dito is you to multiply everything. Eto, tsaka eto. Diba from the word L, LCM kasi diba pa L. So, eto pa L. Yan o, pa L. Yan pa L. So, we have 9 times 2 times 14 times 5 times 3. 3,780 siya. B. Bakit nag-9, guys? Most of the numbers kasi dito is divisible by 9, di ba? Most of them are divisible by 9. Kaya kinopya natin yung 9 dito na divisible sila. 28 divided by 9 cannot be. So, copy mo lang sa baba. Ayun siya. Most of the numbers kasi dito can be divided by 9. Use your mind. Okay, hindi na kailangan dito kasi, na to. Guys, hindi nyo na kailangan magtuloy sa baba kung prime numbers na yung karamihan. Di ba prime numbers na to? Prime numbers na to, di ba? So, hindi nyo na pwedeng ituloy. Or pwede nyo na maituloy kung trip nyo. Pero nagsasayang lang kayo ng oras. Pag most of them are prime numbers na nasa baba, okay na yan. I-times nyo na lang lahat. Hindi. Di kayo kasi nakikinig. Sabi ko, most of them, pre. Halos lahat sila pwedeng i-divide by 9, di ba? So, 9 yung ginamit natin. Di ba? Most of them, hindi ko naman sinabing lahat. Most of them can be divided by 9. Halos lahat sila pwedeng i-divide by 9. 28 divided by 9, hindi siya pwede, kaya kinopy natin dito. Listen kasi. Hindi kasi kayo nagli-listen. Kaya nahihirapan kayo, guys. Okay? So, number 23. Okay, I promised pala, GCD. Ito yung GCD, di ba, guys?
ang difference ng greatest common divisor at saka least common denominator. For example, may number tayo. Ang GCD ng 8 at saka 12, pre. Ang greatest common divisor ng 8 at saka 12 is 4. Greatest common divisor. Pinakamalaking number na pwedeng ipang-divide sa 8 na pwedeng ipang-divide din sa 12. Ayun yung GCD. And LCD naman or LCM kung yung pinakamalaking number na pwedeng i-divide. So, 24. Yung 24 kasi pwedeng i-divide by 8 and pwede siyang i-divide by 12. Pinakamababang number, I should say, na pwedeng i-divide ng 8 at saka 12. Yung GCD kasi is the greatest common divisor. Okay? Divisor. So, dapat mas mababa siya kaysa sa numbers. LCD to. Bahala na kayo dyan, guys. Di kayo nakikinig. Gusto nyo i-comment nyo palagi yung mga sarili yung sagot. Di kayo open para matuto. Mahirap yan, guys. Di na ako makikipag-argue, guys, pag yung kino-comment nyo palagi is kung paano nyo gusto matutunan yung isang bagay, di ba? Kung pinapapilit nyo na tama kayo, oo na lang, pre. Guys, dito, di ba? Ang unahin natin dito is yung nakakulong. Kasi yung rules of parenthesis, di ba? Yung parenthesis kasi maraming tipo. Yung first type niyan is yung pa-letter C. Second, yung first at pinakamataas is yung pa-letter C. Second is yung brackets. And third is yung kulot. Kulot tawag ko dito, di ko alam pangalan eh. Okay? Eto muna unahin nyo, bago eto. So dito, di ba? Unahin natin to. Ayan muna ang pa-letter C. So 252 divided by 6 times 11 minus 20 divided by 5 is 4 plus 19. Okay? 252 divided by kulot 6 times 7 kulot plus 19. So we have 252 divided by 42 ay 42 tama plus 19. So magkakaroon lang tayo ng 6 plus yan na, plus 19, 25. Letter D. Okay? Guys, hindi ko na pwedeng turuan, guys, yung mga taong pinapapilit yung gusto, no? Guys, nag-live ako, guys, para matuto kayo, not to argue with you. Okay? Kaya kung sa tingin nyo, hindi tama yung tinuturo ko, okay lang. Pero basta sure ako, guys, after ako nagla-live, nire-review ko muna yung mga tinuturo ko. Para tama yung may turo ko sa inyo, guys. Ang dami yung manonood, tapos mali yung tuturo ko. Huwag naman. And guys, para sa free worksheet natin, 200k top-tops, di ba? Guys, 200k top-tops para sa free worksheet nyo, libre lang. Libre lang. Libre yung worksheet pag nabot yung 200k top-tops. Kaya mag-top-top na kayo, guys. Dito, guys, circular. So, circle. Wala tayong pambilog. Mapabash na naman ako, sasabihin, oblong yung bilog ko. Lang, guys, hanap lang ako ng barya. Ito, barya. Ito, guys, yung circular track daw natin. So, pabilog. So, yung circular track natin, circle yan, is may diameter. Yung diameter kasi, guys, yung line na exactly nagdi-divide sa circle. Yung diameter daw niya is 63, pre. Okay? Circumference ang hinahanap. Ang circumference kasi ng circle, pre, may dalawang formula. May 2 pi r if radius yung given at may pi diameter kung diameter naman yung given. Depende na lang sa given. Okay? So, dito, diameter ang given, di ba? So, yung pi daw natin, according sa question, is 22 over 7 times our diameter na 63 meters. Dito, guys, ang process is for you to divide lang. Simplify muna ha. 63 divided by 7, magkakaroon ka na lang ng 9. No? 22 times 9, 198 meters. So, letter B siya. Okay? Always ba na 22 over 7? Depende sa question po. Depende tayo sa question dyan. Pag yung question, sinasabi niya na use this, edi yan gamitin mo. Pero pag 3.14 naman, edi 3.14 gamitin mo. Depende sa question yung 22 over 7 or 3.14 para sa pi.
Thank you, Engineer Kurt. Thank you so much, pre. Pagod na po nga ako magsalita. Brownout kasi sa amin maghapon eh. What is if 62.5% of a number is 275? What is 12.5% of the same number? Diba? 62.5% daw ay 275. Paano pag 12.5% na lang siya? Logic. Yung 62.5, paano siya magiging 12.5? Paano siya magiging 12.5? How? Paano siya magiging 12.5, pre? I-divide mo lang ng 5, di ba? Kasi eto, divided by 5 would have this result. So, kung ano yung ginawa mo sa side na to, you're just going to do it on the other side. Okay? Nagbabago to ha, depende sa percentage na given. Nasa paano nyo lang i-analyze. Okay? Ito kasi guys, pag dinivide mo ng 5, exactly ito yung value niya. So, kung i-divide mo ng 5 dito para makuha to, i-divide mo rin ng 5 to para makuha to. Okay, ngayon, ang sagot nyo dyan dapat is 55. B. Okay? Ano siya kadali? GCF naman sa number 26. Guys, hanggang number 30 lang yung math. Exciting yung number 31 to 35 natin. Logic. Mag-aaway kayo dito. Maganda yun. Huwag kayo mag-away ha. Mamaya. Sa number 26, pre, you're just going to draw a reverse division. Pabaliktad lang na divide. Pabaliktad lang na divide. Di ba ganyan divide? Ganyan yung divide dati. Babaliktarin nyo lang pag ano, pa letter L. Ginawa ko na yun. Isusulat niya sa loob is 126, 198, and 270. Sir, pwede ata silang i-divide muna lahat by 2 para mas madali ang buhay natin. Tama. Pwede nating i-divide by 2 muna para mas madali ang buhay. Ngayon, pre, 126 divided by 2, we have 135. Okay, pre, ngayon pwede silang i-divide lahat by 3. Try natin, ha? Ngayon, pre, 63 divided by 3 is 21. 99 divided by 3 is 33. 135 divided by 3 is ilan? 45. Ngayon, pre, i-divide ulit natin sa 3. Pwede ba? Pwede. Ulit, i-divide mo ulit ng 3. Continuous division lang to. 21 divided by 3 is 7. 33 divided by 3 is 11. 45 divided by 3 is 15. Sir, tapos na ata tayo. Kayo lang ang natapos. Hindi ang lesson ko. Kasi madami pa to. No. Kayo ang natapos, hindi ang lesson ko kasi hanggang number 35 pa tayo. Dito guys, titigil na kayo. Sir, bakit ka titigil? Kasi nga, prime numbers na to. Hindi mo na pwedeng i-divide yan ng kahit anong number except 1. Sir, passer na po ako. Thank you, Lord. May passer tayo, Lord. Ang prayer ko lang ngayon is para pumasa lahat ng mga nanonood ngayon, Lord. Ipawasa mo sila. And sana ma-achieve nila, gaya ng mga passers ko, yung kinakamit nila or yung goal nila na pumasa sa civil service exam, Lord. Bigyan mo sila ng guidance and knowledge. Sana ma-absorb nila lahat ng mga tinuturo ko para pumasa sila lahat, no, Lord? And I pray na sana hindi nila makalimutan lahat ng tinuturo ko. Kasi nga ginagawa ko best ko every live para maturuan to mga taong to na pumasa sa exam, no, Lord? Thank you, Lord. And that I pray. Amen, no? So, dapat makabasa kayo, no? Gaya na ito. Ngayon, guys, you're just going to multiply everything. Di ba pag LCM, pag ganyan? Pag GCF, guys, ganyan lang. Sa gilid lang. Thank you, Mel. 2 times 3 times 3 lang. So, we have 18, pre. So, we have letter B as the final answer. Yun yung greatest common factor nila. Okay? So, number 27, 11 naman to. Madali lang, guys. 11 consecutive numbers
you're just going to write 11 na numbers. 11, basta 11. Sa 11 na numbers na yan, nasan yung gitna? Nasan yung gitna siya, guys? Saan siya yung gitna? Thank you, the sulit fit finds. Thank you. Nasan yung gitna dito, pre? Pag 11 numbers, di ba ito yung gitna natin? Kung yan yung gitna, class, ilalagay nyo dito yung 73. Okay? Siya yung gitna, siya yung 73. Sir, paano makuha yung ibang numbers natin? Para makuha yung ibang numbers natin, just take note sa given natin na odd, di ba? So, dapat yung odd numbers before 73 at saka yung odd numbers after 73 ang sulat mo. Okay? Okay. Tapos, ang hinahanap is yung largest integer. Ito yung largest pre, 83. Letter A. Okay, pag ganyan yung question, bonus question lang yan kasi just write the number na given in the middle. Tapos, magbilang lang kayo pa ganun. Bababa, tas pataas. Para maipit nyo yung number. Kasi dapat yung average nyo is nasa gitna. Diba, dali lang? Guys, sa mga hindi pa pala nag-follow, guys, mag-follow naman kayo, guys. Sige na. And guys, ano yung kwan ko? Yung enrollment ko? Nawawala yung enrollment ko. Paano kayo makakapag-enroll niyan? Okay, mamaya magpapa-enroll tayo after ng number 28. So, number 28, pre. Ito yung 11, oh. Given. Number 28, we have 7 over 10 plus 10 over 15 plus 5 over 6. Muna. Sir, ano yung LCD nila? LCD, guys, eto lang. 15, 10, and 6, di ba? 15 times 1 is 15. 15 times 2 is 30, pre. 10 times 1 is 10, times 2 is 20, times 3 is 30. 6 times 1, 6, times 2, 12, times 3, 18, times 4, times 5 is 30. LCD is, 11. Yung LCD natin, guys, is 30. Okay, yung LCD natin. So, you're going to write here, 30. Okay, guys? Ngayon, ang gagawin mong process dito is for you to divide first. Guys, may naman ako, sorry. For you to divide first and multiply after. Okay? 30 divided by 10 is 3 times 7 is 21. Kung ano yung ginawa mo dito, gawin mo din sa kabilang parts ng fractions. 30 divided by 15 is 2 times 11 is 22. 30 divided by 6 is 5 times 5 is 25, pre. So, in total, you'd have 68 over 30. Di ba tapos na dito? Ito times mo pa yan sa 30. Kasi mayroon pa dito. Same process, just divide and multiply. 68. Ayan guys, so face reveal. Sa mga naka-heart me dyan, pwede nyo i-spam yung mukha ko gaya ng Engineer Kurt. Ayan yung mukha ko, guys. Ayan yung mukha ko, guys. Nasa heart me. Mag-send kayo ng heart me, tapos i-spam nyo yung mukha ko. Ayun ang way. That is the way. No. Para makuha nyo yung mukha ko, mag-send kayo ng heart me, tapos i-spam yung emoji. Ay, emoji pa yun. Emote. Emote ba? Sticker pala, sticker. Okay? Mamaya magkukwento tayo habang nagsasagot kayo. Ha! Kukwento ko. Yeah. Guys, dito sabi, yung water tank is 7 over 15 full, di ba? Dati guys, 7 over 15 full siya. Dati ha. Tapos, nagdagdag tayo ng tubig. Naging 3/5 full. Gagawin niyo lang subtraction, pre. Dito nyo isusubtract. Eto ha. Panig. Di ba naging 3/5 full siya? Eto siya dati. Tapos, nagdagdag tayo ng 176 liters, naging 3/5 full siya. Minus lang yan, pre. 3/5 minus 7 over 15, pre. LCD nila is 15.
Same process as kanina. 15 divided by 5 is 3. Times 3 is 9. Minus 15 divided by 15 is 1. Times 7 is 7. Now you'd have 2 over 15. Ang shortcut dito, baliktarin mo lang siya. Ito, babaliktarin mo lang. Ano ba akong pinaggagawa? Parang hindi exact yung sagot natin. Parang may decimal siya konti. Pre. Pero konti. Hindi pala. Tama pala. Ang gagawin mo lang dito is babaliktarin mo siya, pre. Ito, babaliktarin mo lang. Magiging 15 over 2 times 176 lang siya. Okay? Ang process dito, para madali ang pag-multiply mo, is for you to divide first and then multiply after. So you'd have 176 divided by 2, that is roughly 88. Tama. 88 times 15 is ilan? 880 plus 440? 1440. 1,440 liters yung full. Bilis ko mag-mental ya. Legit ya. Wala akong calculator guys ha. Wala akong calculator ya. Ang bilis ko mag-mental. Tama ba? 880 times 15, 880 plus 440. Mali ako, 1320. Ang yabang ko pa. 1320 ah. 1320 lang. 880 plus 440, 1320 tama. Di 1440, sorry. Sana tanggapin nyo ang sorry ko. Guys, since tatanggapin nyo ba yung sorry nyo? Guys, kung tatanggapin nyo yung sorry ko, etong worksheet na to, libre na lang. Saan nyo makukuha ang worksheet na yan? Dito, sa Blue App. Guys, yung worksheet ko, libre na lang ha. Tignan nyo sa Blue App ko after the live. Ipopost ko siya for free. Ang technique lang dyan, ay ang rules, ang instruction ko lang, para makapagkuha kayo ng free worksheet, i-follow nyo to, tapos i-follow nyo ako, please. Gina. Tapos guys, kung gusto nyo ina-update kayo na hindi ginagawa ng ibang tao para sa inyo guys, sali kayo dito sa, sana yun? Sa bulletin board natin guys. Sali kayo sa ArcSpace. Kasi dito nag-update ako pre. Legit. Sinasabi ko yung mga gagawin ko sa buhay. Sali kayo dito para updated kayo kung may live, walang live, ano pa yung slots na available, etc. Okay. Math review po ba ito? Yes, pre. Number 30, what is your answer? We have 12, 29, 63, 131, and 267. So, ano yung last number, pre? Ayun, last number na sa math, pre. Last number na sa math, tapos yung last 5 items natin is logic. Ano yung pattern nyo? Times 2 plus 5 ba? Ang pattern kasi dyan, guys, is times 2 plus 5, pre. Guys, anong gamot sa singaw? Twelve times 2 plus 5 is 29, pre. 29 times 2 plus 5 is 63. 267 times 2 is 554. Tama. Ay, 541. Anong sagot nyo? 554, 534 pala, 539. Letter C. Thank you sa nag-gift kay Copymate, guys. Since tapos na tayo sa math, magpapa-enroll lang ako saglit. Guys, kasi every Sunday may session tayo. Sir, detailed ba yung session mo? Guys, kung gaano ka-detailed sa tingin niyo yung live natin sa TikTok, sobrang detailed pa doon yung Sunday sessions natin. Okay? Kung detailed na sa tingin nyo itong pag-explain ko sa mga to, mas detailed sa Sunday sessions. And to enroll, guys, madali lang siya mag-enroll. Mag-PM lang kayo sa akin. Mag-DM lang kayo sa TikTok. May 2 time slots tayo, pre, ha? Pwede kayong mag-enroll for Sunday, 7 p.m. or Sunday, 10 a.m., pre. Ang available slots na lang natin is 15 and 20. 15 slots na lang sa 7 p.m. and 20 slots na lang sa 10 a.m. Match siya for CSE, NAPOLCOM, FOE, Gen Ed ng LET, and Basic Math. Pwede rin sa EFPSAT.
Guys, ang tinuturo natin dito is word problems, pre. Ay, hindi. Ang tuturo natin sa Sunday is word problems. Ang bayad, pre, is 50 lang per session, pre. 50 pesos lang siya per session. May libre kang worksheet, libre na yan. Answer key, libre na din. Live, libre na din yung live solving natin. May replay pa yan kung hindi ka nakadalo. Tapos may free cheat sheets tayo. Yung 50 mo would last 2 or more hours, depende sa pacing ng pagtuturo. Okay, 50 lang siya, guys. And if interested kayo, para hindi kayo maubusan ng slot, magpa-enroll na kayo ngayon. Kasi guys, if naubusan kayo ng slot ngayon pa lang, wala na akong slots na iba. Okay? So number 31, pre, what's your answer? 6 people are inside the house. So, 6 daw sila. Si Anna, si Ben, si Carl, si Dana, si Eric, tapos si Faye. Si Ben and Eric umalis. Anong sagot niyo muna? Ayoko munang sagutin para alam niyo to Anong sagot niyo dito? A, B, C, or D? Comment your answer, pre. A? Thank you, Santeria. Thank you, pre. Guys, tignan lang natin yung mga nag-enroll, guys, ha. Guys, ngayon, meron ng 20 na nag-inquire. Okay, guys, so, pag naubusan kasi kayo ng slot, guys, wala na. Ang dami nag-inquire, guys, so, diba? Ayan, mga nag-inquire yan. Tapos, pag nireplyan natin yan, guys, yung konting slot na lang, mauubos na, guys. Tignan nyo, guys, so, sige, daan-daanin natin. Ang dami nag-inquire na, guys, na mag-enroll. Kaya sinasabi ko sa inyo, ubusan ng slots ko, guys. Kaya dapat ngayon pa lang mag-enroll na kayo kung pwede. Okay, dito sabi, 6 people daw yung nasa bahay. Ito yung mga 6 people, di ba? Si Ben and Eric umalis. So, kung umalis sila, tatanggalin na natin sila sa classification. Si Dana, umakyat lang sa second floor. Hindi naman siya umalis sa bahay, di ba? So, meron pa rin siya. So, si Anna, si Carl, si Dana, and Faye dapat yung natira. So, good job. Good job, pre. So, number 32 na tayo. We have another question. Number 32. Ito sabi dito. Number 38, anong comment nyo dito? 21 ba ang sagot? 8 ba? 13 or walang natira? Anong sagot nyo dito, mga herb? Guys, eto din yung last number ko last night. Last night. A. Thank you, Santeria. Thank you so much sa mga gift mo, pre. Eto, alam nyo na to, syempre, tinuro ko kagabi. Pag kagabi to, sagot nyo 13 Guys, dito sabi, huwag kayong malito sa mga word problems. Kasi sabi dito, a farmer has 21 goats. 21 yung goat niya. Lahat daw nabenta. Except sa 8. So, 8 yung natira. All of this except 8. So, natira si 8 dapat. Kasi kung ganyan yung wording, I have 5 friends, diba? I have 5 friends. All of them, so lahat sila, but 2 remain. So, ilan na lang natira sa friends ko? Diba, 2? 2. So, 8 dito. Ganun yung thought niya. Eto nga, sa number 33, what's your answer, pre? A shelf contains 18 books. Thank you, Santeria. Thank you so much, pre. Dami. Thank you din kay Call Me Master. Thank you, pre. Anong sagot niyo dito sa number 33? Ang bagal niyo sumagot. A, B, C, or D? Guys, mag-inquire na kayo. Kasi mauubusan kayo ng slots. Ang dami na. 30 plus na yung nag-inquire. So, 35 slots lang yung open. 5 slots na lang natira bukas. Guys, pag di pa kayo nag-inquire, you're missing out. Legit. Guys, dito sabi, diba? 18 books daw ang meron tayo. 18 books. Tapos si Mia, eto si Mia. Si Mia, eto siya si Mia. Si Mia, humiram siya ng 4. So, minus 4 dapat. Yung total natin. Tapos, si Tom naman, eto si Tom. Si Tom, nagbalik siya ng 2. 18 minus 4 na hiniram, 14 plus 2, 16. So, letter B. Last 2 items, guys. Last 2 items for tonight. Tomorrow ulit, 7 to 9 p.m. And guys, kung hindi kayo maka-PM sa TikTok, you can PM me here sa Blue App. Okay?
sa Blue Up ko din pala ipopost yung worksheet nyo mamaya ha. Guys, yung worksheet natin for today na eto is free lang siya nasa Blue Up. Okay? Sa Blue Up guys, makikita nyo dito yung worksheet. Mamaya for free lang. Antayin nyo lang after ng live. Thank you, Santeria. Thank you so much, pre. Okay? More example like number 32 eto. Nasa Blue Up ko din. Dito, kailangan nyo sagutin to. PM na lang ako doon pag di nyo ma-PM sa Face. Sa TikTok. Thank you, Santeria. Thank you, pre. Kung di nyo ma-PM sa Blue Up, sa IG ko na lang. Nasa bio ko yung IG. Number 34, what's your answer? A grandfather, a father, and a son are eating dinner. They are only 3 people. How is it possible? Ha? 2 people dapat. Hindi 3. 2 lang to. 2 lang. 2. Mali ako pre, 2 lang dapat. Tama ba ako? 2. Inedit ko eh. A grandfather, a father, and a son. They are only 2 people. Tama. How is this possible? Assignment nyo yan. Assignment nyo yan. Thank you, t raised to 3. T cube. So, pag t cube ka, pre, it is t times t times t. Ano sagot nyo? CBA ah. Hindi pwedeng 1 person is counted twice. Hindi pwede yun. Hindi na pwede yung A natin. Kaya hindi ako nagtuturo ng analytical, pre. Medyo kengkoy ako magturo ng analytical. Letter B. The father is also a son. Tama. Pwede rin yun. Hindi naman pwedeng grandfather is also a father, pre. Lolo mo yung tatay mo? Ha? Hindi pwede ah. Yung grandfather daw, a father and a son. Di ba 3 dapat? Pero 2 lang daw sila. Hindi naman pwede yung letter C, pre. The grandfather is also the father. Hindi mo naman pwedeng ikaw, di ba? Tatay mo yung lolo mo? Hindi. Ako yan. Wag. Pass, pre. So, letter B ang sagot dito. Kasi naging anak din yung tatay. Letter B. Hindi niya man, yung letter D naman, hindi niya pwedeng anak yung lolo niya. Imagine mo, ikaw, anak mo yung lolo mo. Hindi pwede, di ba? So, B. Tama, letter B. Hindi mo naman pwedeng tatay si lolo. Tatay mo ba yung lolo mo? Hindi. Okay? Last, bago kayo magsagot, mag-enroll na kayo, pre. Please, guys. Ay, hindi ako mag-please, kaya dapat mag-enroll. Sinabasa ko yun. Guys, kasi dito, sa 7 p.m. at saka 10 a.m., may free slots. Ay, hindi. May open slots pa tayo. May 15 slots pa sa 7 p.m. and may 20 slots pa sa 10 a.m. Okay? Ngayon, may nag-inquire ng 30 people. So, pag nag-enroll lahat yun, ubos na, di ba? Kaya dapat, ngayon pa lang, mag-DM na kayo sa akin to enroll. Ang tinuturo ko siya, doon, is CSE, NAPOLCOM, FOE, Let Gen Ed, Basic Math. Okay, lahat yan, tuturo ko natin yan. Ang topic natin sa Sunday is the word problems. Word problems ang topic natin. Ang bayad is just 50 pesos per session, may libre kang worksheet, may answer key ka, may live, at saka may free cheat sheets ka din. Okay? Lahat ng nakikita mo dito, you can get this for free. And then, may mga replays na dito, guys. Gaya ng mga last Sunday replay, meron din dito. Pwede mo siyang mapanood. Kasi recorded lahat ng live streams natin. Before we start, kailangan nyo na. Yan. Is baka mali yung mahiman nyo. Okay, mga ganyan. Yung mga tips ko, mga assurance. Nagbibigay din tayo ng assurance yan. Sabi ko kasi, di ba? Sinasabi ko din na, okay lang mabagal kayo mag-solve. Pre, ganun. Kasi nga, hindi naman tayo pabilisan. Nasa process pa lang kayo ng learning. Tsaka, hindi naman ako nag-expect na sobrang galing nyo agad kung nag-enroll kayo, pre. Kasi nga, kung mag-enroll kayo sa akin, ina-expect ko is the worst na.
na kailangan kong ituro from step 1 hanggang sa hardest steps, di ba? So guys, kung gusto nyo mag-enroll, open siya for beginners and ganyan pa lang magre-review. Kasi guys, tinuturo ko doon every step of the way and wala tayong ini-skip. Kaya kung new learner ka lang or slow learner ka, pwede rin yun guys. Kasi huwag kayo mahiya, pwede rin kayo magtanong doon ng mga questions nyo kahit sobrang daling questions man yun. Kasi hindi naman tayo mauumay sumagot. Mabait tayo guys, lalo pag nagtuturo. Hindi tayo pabulyaw. No? So guys, may ganyan ka po ba na worksheet, answer sheet? Yes guys. Every Sunday, may answer sheet tayo na makukuha. Ito yan, ganyan ito. Cheat sheet yun. Ito mga to. Mga worksheets na ganito, makukuha nyo siya. If you enroll guys, libre na lang yung mga ganun. No? So guys, bago kayo maubusan ng slot, please enroll now. DM lang kayo sa akin dito sa TikTok or dito sa Blue App. Kasi sa Blue App nyo makukuha din yung worksheet. Last na to, promise. Sa Blue App nyo kasi makukuha yung worksheet mamaya. Kaya ko pinapa-follow. Ipopost ko ng ganito. After ng live, ipopost ko ng ganito. Okay? So kung gusto nyo mag-enroll, mag-DM na kayo. Agad. No? Thank you kasi madami na nag-DM agad. Pati sa Blue App. Baka maubusin kasi kayo ng slot guys. Yun lang yung kinakakaba ko. Number 35, Alex, Ben, and Carl, Dana, and Ella are inside a room. Anong ginagawa nila sa kwarto? Ang unang tanong na pumasok ko, pre, bakit sila nasa kwarto? Si Ben daw, umalis. So, goodbye, Ben. Umalis siya. Baka pinaalis. Si Dana, pumunta sa window. Pumunta siya sa window. Si Carl umupo. Anong matik na? Guidance ka, ikaw guidance. Guidance kayo, anong matik na? Guys, sino natira? Ay, who is no longer inside the room? Sino yung umalis? Siyempre si Ben lang. Si Ben yung umalis. Guys, si Ben yung umalis sinabi dito, nalito kayo agad. Si Ben yung umalis, 'di ba? Sinabi ko si Ben yung umalis. Si Carl nakaupo. Si Dana, nag-me time lang saglit sa may window. Si Ben yung umalis, si Ben lang, so letter B. Okay? Nagustuhan yung ganito guys. Kasi starting from tonight, mag-i-include na ako ng 5 items na ganito at the end of our math. Pagkatapos ng math, logic naman tayo. Kasi may ganito din sa civil service exam eh. Feel ko meron din eh. Okay? After ng 30 items na math, may 5 items tayo na logic. Okay? Who's Ella? Di ko guys, huwag kayo nagtatanong ng pangalan ng babae sa akin guys. Nanonood yung girlfriend ko pre. Mamaya sabihin, tanong, kabit mo ba si Ella? Guys, nasa question si Ella ha. Bibi, nasa question si Ella ha. Bibi. Please. Huwag kayong magalit, ha? Guys, huwag kayong ganyan. Please. Wala na, tapos na tayo, pre. Guys, huwag kayong magtanong ng pangalan ng babae. Lagot tayo. Guys, okay. O, tignan nyo, guys. Nag-comment na, hala. Patay. Doon tayo nalugi. Wala na. Guys, mag-enroll na lang kayo. Guys, avail na lang kayo. Sunday sessions natin, konti na lang pwedeng mag-enroll. Pwede na lang 5. Sa 7 p.m., 15 na lang. And then, sa 10 a.m. naman, may 20 slots na lang. Okay, pre? Okay. Marami na nag-avail. Kaya, ano bang ginagawa nyo? Maubusan kayo ng slot. Para makita nyo yung item. Guys, wala akong item ha. Please. Hindi ako nagbebenta ng item. Kahit anong item nasa isip nyo, hindi ko binebenta. Yung worksheet kasi, ipopost ko na lang sa Blue App. Tignan nyo dito sa Blue App. Okay? Yung worksheet at answer key, ipopost ko dito. Dito nyo lang titignan sa Blue App. Okay, tapos na guys. Bukas na ulit, no? So, bye-bye na guys. See you tomorrow. Or see you the other day. Hindi tomorrow. Magla-live ako bukas. Anong the other day? Kayo, mapasok kayo. Basta magla-live ako bukas. Pasok kayo. Okay, bye-bye guys. Ipopost mo ganyan to sa Red Up? Hindi. Bukas. Di ako nakapag-post ng replay kahapon kasi nga brownout maghapon dito.
Okay, bye-bye guys. 7 to 9 p.m. tayo, Monday to Friday. Ang sakit ng singaw ko. Grabe, dry yung lips ko. Bye-bye guys, and see you tomorrow. Sana masarap tulog nyo. Wait nyo sa Blue App. Ang kulit, bye-bye na.